Nandito ka na pala. Sige, una na ako. Ingat kayo, babe. Sige, Ingat. ingat. Paalam. Oni na kaya siya? Hello? Rinig mo ba ako? Oo, rinig ko. Pwede ba matanong yung tunay mong pangalan? Bakit? Siyempre, pangit naman maglaro kapag hindi kita kilala. Sa bagay. Ano, princess na lang itawag mo. Ano? Princess. Yun ba yung tunay mong pangalan? Hmm. May Facebook ka ba? Meron, pero bakit? Siyempre, paano kita matchat pag gusto kita kalaro? O kaya kapag wala kang kalaro sa gabi? Eh, kaso kahapon lang tayo naglaro, ah. Para magkaroon tayo ng connection. Sige na nga. At naman ang pangalan mo, pwede rin kitang kratuwing princess. Talaga ba? Siyempre, dapat ang princess iniingatan. Yan mo, pagdatang kita, puprotektahan kita sa lahat. Sige. Bibigay ko din yung pangalan ko para malaman mo kung sino. Teka. Si Princess to ah! Ano to? Bakit nakapose yung katawan niya? Sagutin mo! Princess! Diyos ko naman. Ang alin? Katawan ko? Hindi ko alam. Kita katawan ko, hubad. Ba't kumalat? Usapan namin, hindi niya ikakalat to. Nagtiwala ako sa demonyong yan.
child exploitation ang pamamahagi ng mga pribadong larawan ng isang menor de edad sa online platform. Isa ito sa mga cybercrime na nauuso sa panahong ito. Nang dahil sa paglaganap ng mga teknolohiya, mas napapadali na din ang pamamahagi ng mga impormasyon through online. Ano nga ba ang cybercrime? Ito ay isang paggawa ng illegal na ginagamitan ng internet, computer o mga networks. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng cybercrime? Isa na dito ang cyberbullying, child exploitation, identity theft, hacking, cyber libel at iba pang mga aktibidad na ginagamitan ng internet upang makapanlindang, makaperwisyo at makapanloko ng tao. Cybercrime Prevention Act, RA 10175-2012, is a law that protects Filipinos from crimes committed online. It also punishes people who use the internet to harm others, spread lies, and steal identities. It's like a set of digital rules to keep the internet safe and fair for everyone. Huwag matatakot magsabi sa mga nakakatanda o sa mga otoridad kung ikaw ay biktima ng cybercrime. Maging matalino sa pagpili ng tao na bibigyan mo ng impormasyon patungkol sa iyong sarili. Kilalanin muna natin ng lubusan ang isang tao bago natin pagkatiwalaan. Maging matalino sa paggamit ng social media. Huwag magpadala ng masiselang larawan o video online. Panatilihing pribado ang iyong personal na impormasyon. Maging maingat sa mga kausap sa chat o video call. Iwasang magsagawa ng maselang aktibidad sa video chat. Huwag basta-basta magbubukas ng email o link mula sa di kilalang sender. Mag-ingat sa online shopping. Turuan ang pamilya, lalo na ang mga bata, tungkol sa online safety. Maging mapanuri sa mga impormasyon na ibinabahagi online. At palaging tatandaan, think before you click!